Gwen, si Tristan. Bakit? Anong meron kay Tristan? Huwag kang mabibigla ah. Paano wag mabibigla? Bakit na ba nangyari kay Tristan? Olivia, sabihin mo. Gwen, ayoko sanang manggaling sa akin to pero wala na si Tristan. Ha? Saan siya nagpunta? I'm sorry, Gwen. Pero patay na si Tristan. Ha? Olivia, hindi magandang biro to Pinaprank mo ba ako? Gwen, never ako ng prank ng buhay ng tao. Asan siya? Parang may sariling isip yung Paco at nagkusa na lang naglakad papunta kung saan sinabi ni Olivia kung nasaan si Tristan. Ewan, pero hindi pa nagsising-in sa akin yung mga sinabi ni Olivia. Hindi man lang ako naiyak pero nanlalamig yung buong katawan ko. Hinihingal ako nang makarating ako sa hospital kung nasaan si Tristan. Habang papalapit ako sa lugar kung nasaan siya, parang mas lalong bumibigat. Wala akong ibang marinig kundi tibok lang ng puso ko. Parang sobrang ingay nun. Hindi na rin ako makahinga ng maayos dahil sa sobrang kaba. Habang naglalakad at hinahanap kung nasaan si Tristan, nakita ko yung assistant ni Sir Crimson kaya nilapitan ko siya. Si Tristan po. Okay lang po ba siya? Hindi ba nasabi sa'yo ni Miss Olivia ang totoong nangyari kay Tristan? Nasabi po niya pero hindi po ako naniniwala. Ano ba ang sinabi niya sa'yo tungkol kay Tristan? Ewan pero parang napipikon na ako. Pwede niya namang sabihin sa akin ng diretso. Kailangan pa bang sabihin ko sa kanya? Parang hindi ko ata kayang sabihin yun. Meron pa din sa akin na hindi naniniwala sa balitang yun kay Tristan. Totoo po ba? Wala na si Tristan? I'm sorry, but yes, Saan po siya? pwede kang pumasok sa loob. Hindi na ako kumibo nun. Pumasok ako sa pinto kung saan niya tinuro kung nasaan si Tristan. Lumapit ako kay Tristan na pinabalot ng puting kumot. Dahan-dahan kong tinanggal ang kumot para makita ko ang mukha niya. Pinipilit ko sa sarili ko na hindi totoo to pero nang hawakan ko ang kamay niya, doon na bumuhos ang luha ko. Sumubsob ako sa dibdib niya habang iyak ako ng iyak. Para akong bata na inagawan ng laruan dahil sa sobrang pag-iyak ko. Ginigising ko siya at kinukurot na baka sakaling tumilat ang mga mata niya pero nabigo ako. Tristan, please. Gumising ka dyan. Sorry kung inuuna ko na naman sarili ko. Sorry kung ako na naman yung umalis. Pero Tristan, please. Huwag mo naman akong iwan habang buhay. Lagi naman tayo may chance maging maayos ulit Gumising ka lang at ibibigay ko lahat sa'yo. Kahit wala na matira para sa sarili ko. Please lang, Tristan. I'm really sorry. Kung mababalik ko lang yung panahon, ibababa ko yung pride ko para sa'yo. Just please. Hindi ko na malayan na nandito na pala yung doktor sa tabi ko. Condolences po, ma'am. Doc, please. Buhayin niyo po siya. Ibibigay ko lahat ng pera ko sa inyo, buhayin niyo lang siya. Sorry, ma'am, pero there's nothing we can do. Kahit ano, I'll give you anything. Sorry po, ma'am. Please, Doc. Nagmakaawa ako. Lumuhod ako sa harap ng doktor habang hawak ang laylahin ang uniforme niya. Iyak ako ng iyak at nagmamakaawa at umaasa na magigising si Tristan. Ngayon ko lang napansin na nandito rin pala si Emily. Hindi ko siya napansin na kasama ko pala siya mula kanina. Dead on arrival nang dalhin si Tristan dito. Dahil daw sa tablet na ininom ng gamot ni Tristan kaya tuluyang tumigil ang puso niya.
Hindi ko lubos na akalain na hahantong kami sa ganito. Ang akala ko ang pinakamabigat na pagsubok sa amin nang maghiwalay kami. Mas pipiliin ko pang may makatuluyan siyang iba kaysa sa ganitong hindi ko na siya makita habang buhay. Mas gugustuhin kong hindi kami magkaayos basta buhay lang siya. Ang daya mo sobra, Tristan. Sobrang daya mo. Talagang pinanindigan mo na iwan ako habang buhay ah. Sino na mangungulit sa akin ngayon? Paano natin matutupad pangarap natin kung iniwan mo na ako? Paano na ulit ako mag-uumpisa nito, Tristan? Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Kung nasan ka man, alam kong wala ka ng sakit at lungkot na mararamdaman dahil kasama mo na ang dad mo ngayon. Gwen, nakita ko nga pala to sa tabi ng kama ni Tristan. I think, para talaga sa'yo to. Inabot niya sa akin yung nakatuping papel at pagbuklat ko nun, isang letter mula kay Tristan. I'm sorry kung napunta tayo sa ganito, Gwen. Sorry kung hindi kita kinausap simula nung nagkaproblema tayo. Miss na kita. Gusto man kita suyuin pero hindi ko na kaya. Sorry kung naging duwag ako, Gwen. Pinipilit ko namang labanan kaso mukhang hindi ako magtatagumpay labanan ang naramdaman ko. Sana mapatawad mo ako sa gagawin ko. Salamat at naging parte ka ng buhay ko. Hindi ko man matutupad ang mga pangarap natin, pero natupad ko naman yung mga pangarap ko sa'yo. Na ikaw lang ang mamahalin ko hanggang sa huling hininga ko. I'm sorry kung gagawin ko to. Mahal na mahal kita, Gwen. Hindi kinaya ni Tristan yung mga nangyari kaya kinuha niya pati sarili niyang buhay. At isa ako sa mga dahilan kung bakit niya ginawa yun. Before sarado yung kabaon ni Tristan, nagtanong yung pare kung may gusto daw ba kaming sabihin before siya ilibing. Nagtaas ako ng kamay at kinuha ko yung mic. Good afternoon po sa inyong lahat. Ako po ang kasintahan ni Tristan. May mga gusto lang po muna akong sabihin kay Tristan before siya ilibing. Tristan, proud ako sa'yo. Akala ko nung naghiwalay tayo dati mas mataas na yung naabot ko kaysa sa'yo. Hindi ko akalain na yung naabot mo pala hindi may hikitan ng pera. Kailan ko lang din na-realize na hindi din pala mahalaga yung pera lalo na kung ipagpapalit mo yung mga taong mahal mo para dun. Ngayon, naiintindihan ko na yung sinasabi mong goal mo sa buhay. Naiintindihan ko na kailangan kong pahalagaan yung oras na makasama ko yung isang tao. Na mula dati pa pala, ang goal mo lang nun makabanding mo ako. At ganun din ang dad mo. Ang goal mo pala dun magkaroon tayo ng masasayang alaala. Masyado kasi akong nabulag sa career ko, Tristan. Sana patawarin mo ko. Mahal na mahal kita, Tristan. At hindi ko kinakaya yun. Proud na proud ako sa'yo. Paalam.